Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Isa na nga siguro sa mga masarap na pakiramdam ng pagiging anak ay ang nagagawa mo ng makatulong sa iyong mga magulang. Yung naibibigay mo na ang pangangailangan nila nang hindi na nila kailangan pa na magpakapagod sa pagtatrabaho. At isa rin sa masarap sa pagiging magulang ay kapag nakikita mo na ang iyong anak na nagagawa ng tumayo sa sarili niyang mga paa at nagtatagumpay sa buhay. Ngunit hanggang saan nga ba ang kailangang itulong ng isang anak sa kanyang mga magulang? Tunay nga bang hindi mababayaran ang sakripisyo ng ating mga magulang upang tayo ay magkaroon lamang ng komportableng buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut. Na-inspire akong sumulat sa inyo dahil sa meron akong nabasang isang viral post sa social media na agad akong nakarelate. Alam ko rin na marami sa mga listeners mo ang makakarelate sa aking kwento. Itago mo na lamang ako sa pangalang Nika. Ako ay nagtatrabaho ngayon bilang isang factory worker sa South Korea. Ngunit bago ko makuha ang trabaho ko ngayon, ay dumaan muna ako sa napakaraming pagsubok. Mula ako sa mahirap na pamilya, naranasan ko noon ang mag-ulam ng tuyo at mantika. Pati nga asin at chichiryan at tigpipiso ay nagawa rin naming iulam noon sa sobrang hirap ng buhay. Isang labandera noon ang nanay ko na itatago ko na lamang sa pangalan na Mabel. Habang ang tatay ko ay isang karpentero na nagkakaroon lang ng kita kapag merong nagpapagawa sa kanya ng bahay o kung anuman na may koneksyon sa ginagawa ng isang karpentero. 6 kaming magkakapatid at pangatlo ako, Papa Dudut. Aminado ako na walang tiwala sa akin ang nanay at tatay ko kasi hindi ako gaanong katalino. Hindi kagaya ng panganay namin na isang babae na palagi may honor noong siya ay nag-aaral pa. Kaya naman nang sabihin ni ate na gusto niyang maging nurse ay iginapang siya ng mga magulang namin para makapag-aral sa isang kolehiyo. Palaging ipinagmamalaki ng nanay ko sa mga kakilala niya na nag-aaral si ate sa kolehiyo at si ate raw ang mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Ngunit nang nasa 2nd taon na si ate, sa kinukuha niyang kurso ay gumuho ang mundo namin nang bigla siyang nabuntis. Grabe ang iyak ng nanay ko noon, Papa Dudut. Alam ko na si ate talaga ang inaasahan niya na mag-aahon sa amin sa kahirapan. Ang alam din kasi namin noon ay walang boyfriend si ate. Ako pa nga ang inaasahan nila na mabubuntis ng maaga kasi mabarkada raw ako. Kaya napilitan si ate na huminto sa pag-aaral at sumama sa lalaking nakabuntis sa kanya. Nakita ko kung gaano nawala ng tiwala si nanay sa aming magkakapatid. Kaya wag na raw kaming mag-college at baka biguin din namin sila. Baka raw mabuntis kami o kaya ay makabuntis naman ang mga kapatid kong lalaki. Ang pangalawa kong kapatid na lalaki ay mahina ang loob at sobrang mahiyain kaya nang nasa tamang edad na siya ay natatakot siyang mag-apply ng trabaho. Kaya madalas ay nasa bahay lamang siya. Ang maganda lang sa kanya ay masipag naman siya sa mga gawaing bahay, Papa Dudut. Ako bilang parang tumatayo ng panganay ng panahon na yon ay nagkaroon ako ng pangarap na maiyahon sa kahirapan ng aking pamilya. Kaya binawasan ko ang pakikipagbarkada. Nang makatapos ako ng high school ay naglakas loob ako na kausapin sina nanay at tatay upang sabihin sa kanila na gusto kong mag-aral sa kolehiyo. Pero ang sabi nila sa akin ay huwag na kasi malamang ay magpapabuntis din ako. Kahit anong pangako ko na hindi ako magagaya sa ate ko ay ayaw pa rin nila, Papa Dudut. Dahil sa gusto ko talagang makapag-college ay pikit mata akong nag-working student. Nagtrabaho ako sa isang kilalang fast food restaurant habang nag-aaral. Palagi akong sinasabihan noon ng nanay ko na tigilan ko na ang kahibangan ko
na makapagtapos ng kolehiyo kasi hindi ko kakayanin. Sinabi niya rin na sayang lang daw ang paghihirap ko kasi mabubuntis din ako ng maaga. Kaya ang payo niya ay tumigil na ako sa pag-aaral at mag-focus na lamang sa pagtatrabaho upang mas makatulong ako sa kanila pagdating sa pinansyal. Nagdilang anghel ang nanay ko, Papa Dudut. Hindi sa mabubuntis ako kundi sa palagi niyang sinasabi na hindi ako makakapagtapos sa college. Napilitan po akong huminto sa pag-aaral at nag-focus na lamang sa pagtatrabaho dahil hindi ko na siya kinayang pagsabayin. Lalo na nang kinapos na ako sa perang kailangan ko sa pag-aaral. Nang hindi na ako nag-aaral ay nakapagbigay na ako ng pera kahit papaano sa nanay ko para pandagdag sa gastusin sa bahay. Hindi ba tama ang sinabi ko sa iyo, Nika? Kabaliwan lang ang kagustuhan mong makapagtapos sa college. Mas mabuti na magtrabaho ka na lamang at huwag ka munang mag-aasawa. Tulungan mo muna kami ng tatay mo sa pagpapaaral sa mga kapatid mo, ang sabi ni nanay sa akin. Pero kapag nakaluwag-luwag po tayo ay babalik ako sa pag-aaral. Sayang naman po kasi ang naumpisahan ko, wika ko. Hindi ka pa rin ba talaga sumusuko ano? Basta tumulong ka muna sa amin. Mabawi man lang namin ang ginastos namin sa iyo simula nung baby ka pa, sambit ni nanay. Tumanim sa isipan ko noon na kailangan kong bumawi sa mga magulang ko dahil silang gumastos sa akin noong nag-aaral ako mula elementarya hanggang sa high school. Sila rin ang nagpapakain sa akin at bumibili ng kailangan ko noong wala pa akong trabaho. Kaya naman malaking parte ng maliit kong sweldo ang ibinibigay ko sa kanila. Walang problema yun sa akin, Papa Dudut, basta may matira lang sa akin na pamasahe sa pagpasok sa trabaho at sa pag-uwi. Isinantabi ko muna ang mga bagay na gusto kong bilhin at palagi kong sinasabi sa sarili ko na makakahanap din ako ng trabaho na may mataas na sahod at kapag nangyari yun ay saka ko naman pagbibigyan ang aking sarili. Saka ayoko rin na masabihan na walang utang na loob na anak. Kaya ako ginagawa ang pagtulong na yon sa aking pamilya. Isang araw birthday ko noon pero mas pinili ko pa rin na pumasok sa trabaho. Bago ako umalis ng bahay namin ay nagbigay ako ng pera sa nanay ko. Ang sabi ko ay bumili siya ng pansit at tinapay para kahit papaano ay meron akong handa. Hindi naman talaga ako naghahanda tuwing birthday ko. Pero dahil sa may pera akong naitabi kahit papaano ay naisipan ko na maghanda ng kaunti lang, Papa Dudut, para ma-experience ko rin. Hindi ko sinasabi sa mga katrabaho ko na birthday ko sa araw na yon kasi alam ko na magpapalibre sila sa akin. Pero yung manager kasi namin ay alam pala kung kailan ang birthday ko at binati niya ako na narinig ng iba kong mga kasama sa trabaho. Inumpisahan na akong kantsawan ng ilang kong katrabaho naman libre naman daw ako. Saka saan daw kami after naming magtrabaho. Pwede bang wag ko na kayong ilibre sa labas kasi wala akong budget para sa ganun. Sa bahay na lang tayo kung okay lang sa inyo. Kaya lang ay pansit at tinapay lang ang may papakain ko sa inyo, ang nahihiya kong sabi sa mga katrabaho ko. Okay lang yun basta libre, go kami dyan. Si manager na ang bahala sa soft drinks. Tura ng isa kong katrabaho. Walang problema sa akin, soft drinks lang pala eh. Nakatawang sabi ng babae naming manager. Umasa ako na nakapagluto si nanay ng pansit sa bahay kaya malakas ang loob ko. Nayain ang ilang kong mga katrabaho sa aming bahay para kumain ng handa ko sa aking birthday. 3 kagaya ko na service crew ang kasama ko tapos yung manager namin. May sasakyan ng aming manager kaya yun ang ginamit namin para makapunta sa bahay. Pagdating sa bahay ay ina-expect ko na merong pansit man lang pero ganoon na lamang ang pagkadismay ako nang sabihin sa akin ni nanay na imbes na ibili ng pangpapansit at tinapay ang pera na ibinigay ko sa kanya ay binili daw niya ng bigas at pang-ulam. Sinabi ko na ang perang ibinigay ko sa kanya ay nakalaan para sa panghanda ko sa aking birthday. Tinalakan ako ni nanay na mas importante ang bigas at ulam kaysa sinasabi kong panghanda. Lilipas din naman daw ang birthday ko. Nakakahiya kasi narinig ng mga katrabaho ko ang naging usapan namin na yon ng nanay ko. Isa pang nakakahiya ay wala akong napakain sa mga isinama ko sa bahay. Mabuti na lamang at naintindihan nila ako, Papa Dudut. Alam ninyo, mabuti pa na
Sa labas na lang tayo kumain para mai-celebrate ang birthday ni Nika, ang sabi ng manager namin. Wag na po ma'am, wala rin naman akong pera. Malungkot kong tutol. Okay lang, ako na ang sagot sa gastos. Ikaw na lang ang ititreat ko, ang nakangiting sambit ng manager namin. Halos maiyak ako nang marinig ko yun, Papa Dudut. Alam ko na naaawa siya sa akin lalo na nang marinig nila ang mga sinabi ng nanay ko sa akin. Umalis ulit kami ng bahay at naghanap ng pwede pang makainan. May nahanap naman kaming restaurant na hindi gaanong kamahal ang pagkain at doon kami kumain. Napakasaya ko ng gabing yon kasi ginawa nilang espesyal ang aking birthday. Nakakalungkot lang kasi umasa ako na dapat ay pamilya ko ang magpaparamdam sa akin noon pero sa ibang tao ko pa nakuha. Kaya simula nang mangyari yon ay sinabi ko na sa aking sarili na sa mga susunod na birthday ko ay hindi na ako mag-iiwan ng pera sa nanay ko para sa aking paghanda kasi baka maulit yon. Masakit lang sa part ko na kung kailan ko gustong maranasan na magkaroon ng handa sa aking kaarawan sa aming bahay ay hindi pa yon nangyari. Hindi pa ako nakontento sa kinikita ko sa aking trabaho kasi hindi yon sapat upang suportahan ang pangangailangan ng aking pamilya. Lalo na tumigil na si nanay sa pagtanggap ng labada kasi sumasakit na raw ang kamay niya. Baka raw iyon pa ang ikamatay niya. Ang ginawa ko ay naging seller ako sa isang kilalang kumpanya, Papa Dudut. Ang mga ibinebenta ko ay mga damit, underwear, pabango at kung ano-ano pa. Meron lamang akong ipinapakitang brochure ng mga itinitinda ko sa mga gustong bumili. Kapag nakapili sila ay saka ko o-orderin ng product at pwede nila yung bayaran sa akin ng hanggang 2 gives. Hindi maganong kalaki ang kinikita ko sa aking sideline ay okay lang sa akin yon. Kahit papaano ay pandagdag na yon sa perang ibinibigay ko sa aking pamilya para makakain sila ng 3 beses sa isang araw at may bigay ko pa ang iba pa nilang mga kailangan. Kahit nahihirapan na ako ng time na yon ay hindi ko yon sinabi sa aking pamilya. Wala silang reklamo o daing na naririnig mula sa akin, Papa Dudut. Naging kasiyahan ko na rin kasi ang makapagbigay sa kanila. Pero dahil sa sobrang kasipagan ko at palagi kong sinasalo ang shift na may kulang na crew ay madalas akong nagkakasakit. Kahit kasi masama ang pakiramdam ko ay pumapasok pa rin ako sa trabaho. Ngunit iba ng araw na yon, Papa Dudut. Ang simpleng lagnat ko ay natuloy na sa trangkaso. Halos hindi ako makabangon sa pagkakahiga at ang bigat talaga ng pakiramdam ko. Nag-text na rin ako sa manager namin na hindi muna ako papasok ng isang araw para makapagpahinga ako kahit papaano. Naintindihan naman yon ng aming mabait na manager at siya pa nagsabi na kung hindi pa ako magaling kinabukasan ay huwag kong pilitin na makapagtrabaho. Nang malaman ng nanay ko na nakahiga pa rin ako ng umagang yon ay kinausap niya ako. Sinabi ko sa kanya na hindi muna ako papasok kasi masama ang pakiramdam ko. Doon na niya ako binungangaan ng sobra. Hindi raw ako mayaman para maging tamad. Siya nga raw noon kahit na nilalagnat ay naglalaba pa rin siya para lamang may pakain sa aming mga anak niya. Tapos ako na kaunting sama lang ng pakiramdam ay a-absent na kaagad sa trabaho. Hindi ko na sinabi sa kanya na ilang araw nang masama ang pakiramdam ko. Talagang ng araw na yon ay hindi na kaya ng aking katawan. Sa mga sinabi ng nanay ko ay doon ko na-realize na wala siyang pag-aalala sa akin, Papa Dudut. Akala ko ay mag-aalala siya sa akin pero mas nag-alala pa siya sa sasahurin ko sana para sa araw na yon. Sa paglipas ng mga araw ay nasanay na ako na palaging nagbibigay ng pera sa nanay ko. Ang masakit pa ay nang magsumbong sa akin ang kapatid ko na nahihilig sa pagsusugal ng tong its si nanay. Isang gabi kasi ay umuwi ako sa bahay galing sa trabaho. Nagtaka ako kung bakit wala si nanay kasi medyo late na rin. Si tatay lang ang nandun. Madalas naman ay walang imik ang tatay ko, Papa Dudut. Kaya ang mga kapatid ko ang kinakausap ko. Nagsumbong ang kapatid ko na nasa sugalan si nanay simula kaninang umaga pa at hindi pa sila kumakain ng hapunan sa oras na yon. Kaya ang ginawa ko ay bumili ako ng ulam sa bukas na karinderya habang pinagsaing ko ang kapatid ko. Pinakain ko muna sila at pagkatapos
ay nagpasama ako sa isa kong kapatid para sunduin na si nanay sa sugalan na kinakaroonan nito. Ayaw pa nga akong samahan ng kapatid ko kasi baka raw magalit si nanay. Sinuhulan ko pa talaga siya ng 5 pesos para lamang samahan ako. Pagdating namin sa bahay kung saan ay nagtutong-it si nanay, ay nagalit pa siya nang sabihin ko na umuwi na siya. Meron din silang alak habang nagsusugal kaya alam ko na lasing na si nanay. Umalis na nga kayo, Nika. Mas lalo kong mamalasin ang dahil sa inyo, ang pagtataboy ni nanay sa akin. Nay, baka kasi maubos ang pera ninyo dyan. Wala namang may tutulong ang sugal sa inyo. Ang nakikiusap kong sabi. Bakit ka ba nakikialam sa akin? Umuwi na kayo. Mga malas kayo sa buhay ko. Ang sabi pa ni nanay. Gusto ko sanang sabihin kay nanay na galing sa dugo at pawis ko ang perang ginagamit niya sa sugal. Pero hindi ko na yun sinabi pa sa kanya. Ayaw ko rin na mapahiya siya sa mga kasugal niya. Isa pa'y lalabas na nanunumbat ako. Kaya wala akong nagawa kundi ang umuwi at hayaan ang nanay ko na magsugal at mag-inom. Pagka-uwi ko sa bahay ay si tatay naman ang kinausap ko. Kumpara kay nanay ay mas mabait naman siya. Tatay, baka pwede nyo naman kausapin si nanay. Natigilan na ang pagsusugal. Hindi ko po pinupulot kung saan ang pera na ginagamit niya sa pagsusugal. Ang sabi ko kay tatay. Kinausap ko ng nanay mo tungkol dyan. Kasi pati sahod ko ay sa sugal niya dinadala. Siya pa ang galit sa akin. Naimpluwensyahan kasi siya ng mga kumare niya. Tugon pa ni tatay. Asawa ka niya, tay. Kausapin mo ulit at baka makinig sa'yo. Pagpipilit ko. Nika, kilala mo ang nanay mo. Wala siyang pinakikinggan. Kung anong gusto niya ay gagawin niya. Hayaan mo na lang siguro siya. Ang sabi pa ni tatay. Nanlambot ako ng sobra sa mga naging sagot ni tatay sa akin, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na kahit siya ay walang magagawa para pahintuin si nanay sa pagsusugal nito. Simula noon ay naging madalas na ang paghingi ng nanay ko ng pera sa akin. Kahit nga wala pang araw ng sweldo ay humihingi na siya sa akin. Ang masakla pa ay nalaman ng nanay ko ang pinagtataguan ko ng pera sa bahay. Kaya pag uwi ko ng bahay para maglagay ng pera sa aking taguan, ay wala na yung laman. Sa kapatid ko nalaman na si nanay ang kumuha ng perang iniipon ko sana na pambili ng bagong cellphone dahil sira na ang cellphone na ginagamit ko ng panahon na yon. Kahit na inaantok na ako ay talagang hinintay kong makauwi si nanay. Madaling araw na siya umuwi mula sa sugalan at nakainom pa. Gusto ko kasing kausapin siya tungkol sa pagkuha niya ng perang inipon ko. Nay, bakit niyo po kinuha ang inipon kong pera? Nasaan na po ang pera ko? Mahinahon kong tanong sa kanya. Wala na. Talo ko ngayon pero sa susunod na araw ay babawiin ko sila. Para may balik ko. Yung pera mo. Kung makasikil ka naman sa akin, Ika. Kung singiling ko kaya sa'yo yung mga nagastos ko sa'yo mula nung pinanganak kita. Baka pati ka na lang hindi ka pa nakakabayad. Singhal pa ni nanay. Alam ko naman po yun pero sana ay nagsabi muna kayo sa akin bago ninyo kinuha. Ang sabi ko habang pinipigilan ang pag-iyak. Wala kang utang na loob. Saka kailan ka pa natutong magtago ng pera sa akin, ha? Tanong niya. Hindi po ako nagtatago ng pera sa inyo. Nagbibigay pa nga po ako sa inyo, hindi ba? May pinaglalaanan po ako ng perang yun. Sagot ko. Nang malaman ni nanay na ipambibili ko ng cellphone ang iniipon kong pera ay napagalitan pa niya ako. Mas inuuna ko pa raw ang luho kesa sa pangangailangan ng pamilya ko. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi luho ang cellphone sa akin dahil kailangan ko yon sa aking trabaho. Pero hindi niya tinanggap ang paliwanag ko, Papa Dudut. Minsan ay naiisip ko na maglayas na lamang sa bahay at mabuhay nang hindi na iniintindi si nanay. Ngunit kapag naiisip ko ang mga kapatid ko ay umaatras ako sa ideya na yon. Papa Dudut, naaawa kasi ako sa mga kapatid ko. Na maging sila ay madadamay sa gagawin ko. Nagawa ko ng makabili ng maayos na cellphone pero second hand lang at hulugan pa. Sa panahon na yon ay meron akong nakilalang taga-ibang lugar. Si Andrew, naging kami kahit na hindi pa kami nagkikita. Sa kanya ko palaging sinasabi ang mga problema ko. Siyang palaging nakikinig sa mga hinaing ko sa buhay lalo na sa problema ko sa aking nanay.
Hinihimok din ako ni Andrew na magtrabaho na lamang sa ibang lugar dahil sa mas malaki raw ang sahod kesa sa probinsya namin. Inilihim ko sa pamilya ko lalo na kay nanay ang pagkakaroon ko ng boyfriend. Alam ko kasi na pagagalitan niya ako at tututol si nanay. Natatakot din ako na baka paghiwalayin nila kami ni Andrew. Hanggang sa nakapag-decide na akong magtrabaho sa ibang lugar at pinayagan naman ako ng pamilya ko lalo na nang sabihin ko na mas malaki ang sweldo ko roon. Tinulungan ako ni Andrew na makapaghanap ng trabaho at boarding house na mura. Sa boarding house ay marami akong kasama pero puro kami mga babae. Si Andrew din ang gumastos sa mga requirements ko at pambayad sa 2 unang buwan sa boarding house ko. Pero lahat naman ng yon ay utang at ang sabi ni Andrew ay saka ko na lamang bayaran kapag meron akong sobrang pera. Napakalaki ng pasasalamat ko kay Andrew dahil dumating siya sa buhay ko. Ang laki kasi talaga ng naitulong niya sa akin. Mas naging malaki ang ibinibigay kong pera sa pamilya ko pero mas lalo ako nahirapan nang magkasakit ang tatay ko at huminto na sa pagtatrabaho. Naunawaan ko naman yon kasi matanda na rin ang tatay ko at sa edad niya ay dapat na lamang na hindi na siya nagtatrabaho. Sa pagkakataon na yon ay tinanggap ko na ang kapalaran ko na maging breadwinner sa aming pamilya dahil ako na lamang ang mag-isang nagtatrabaho sa amin. Sinabi ko sa aking sarili na isasantabi ko muna sa pagkakataon na yon ang aking sarili at ang pamilya ko muna ang aking uunahin. May mga pagkakataon na nahihiya ako kay Andrew kasi sa tuwing lalabas kami ay siyang palaging gumagastos. Mabuti na lamang at naunawaan niya rin ang priority ko. Kahit na hindi siya mayaman at kagaya ko rin siyang nagtatrabaho sa isang factory ay nagagawa pa rin niya akong i-date at regaluhan kahit simpleng bagay tuwing monthsary naming dalawa. Kay Andrew ko naramdaman na kahit na wala akong ibigay sa isang tao ay mamahalin pa rin ako at espesyal pa rin ang pagtingin sa akin. Isang araw ay tumawag si nanay sa akin upang humingi ng 5,000 pesos. Nagulat ako sa laki ng perang hinihingi niya kaya tinanong ko siya kung saan niya gagamitin. Gagamitin kong pangpuhunan. Mag-iihaw-ihaw ako dito sa tapat ng bahay natin. Para naman kumita na ako. Pandagdag din sa gamot ng tatay mo at hindi sapat ang pinapadala mo kada linggo. Sagot ni nanay sa akin. Sige po nay, bukas pagka-out ko sa trabaho ay magpapadala ako. Turan ko. Natuwa ako sa naisip na yon ng nanay ko, Papa Dudut. Inisip ko na unti-unti na siyang nagbabago dahil imbes na pagsusugal ay pagnenegosyo na ang iniisip niya. Kahit paano ay malaking tulong na rin yon sa parte ko kasi 2 na kaming kikita ni nanay sa aming pamilya. Kaya nang sumunod na araw ay nagpadala ako ng 5,000 kay nanay. Umasa ako na gagamitin niya ang pera na yon para sa negosyong sinasabi niya. Makalipas nga ang 1 linggo ay tinawagan ko si nanay at tinanong ko kung nakapag-umpisa na siya sa pag-iihaw. Ang sagot niya ay oo, ipinagmalaki pa niya na mabenta raw ang ihaw-ihaw niya. Humingi pa siya sa akin ng pera na pambili niya ng maayos na ihawan. Dahil wala akong pera ay kinapalang ko ng mukha ko at tumiram ako ng pera kay Andrew na agad naman niyang ibinigay sa akin. 1 buwan pang lumipas at napansin ko na kahit may negosyo na si nanay ay palagi pa rin siyang humihingi sa akin. Kaya nagkaroon ako ng duda. Nang magkaroon ako ng magkasunod na 2 araw na walang pasok ay umuwi ako sa amin nang hindi ko ipinaalam sa aking pamilya. Nagtaka ako kasi wala akong nakitang gamit sa pag-iihaw sa bahay. Ang sabi ni nanay sa akin ay huminto muna siya ng ilang araw dahil sumasakit ang likod niya. Ngunit nang pasimple kong kausapin ang kapatid ko ay inamin nito sa akin na hindi naman nagtayo ng ihawan ang aming ina. Yung perang pinadala ko raw ay ipinangsugal at inom lamang ni nanay, Papa Dudut. Sa pagkakataon na yun ay talagang uminit na ang ulo ko. Aaminin ko na hindi ko napigilan ang aking sarili na pagsalitaan ng hindi maganda ang nanay ko. Nanay naman, wala na ba talaga kayong pakialam sa pagod ko sa pagtatrabaho? Hindi ka ba kinikilabutan na sarili mong anak ang niloloko mo? Hindi mo alam kung ilang araw kong pinagtrabahuhan ang perang hinihingi ninyo sa akin para sa ihawan na sinasabi ninyo. Tapos ipangsusugal at inom nyo lang? Umiiyak ko na sabi sa kanya. Aba Nika, baka masampal ko ang bibig mo. Kung makapagsalita ka sa akin ay parang hindi ako ang nanay mo. Sigaw ni nanay sa akin.
Sobra ka na kasi, Nay. Kulang na lang ay wag na akong magpahinga sa pagtatrabaho para lamang makapagbigay ka kapag humihingi ka. Tapos ganito pa ang gagawin ninyo sa akin? Ayoko na, Nay. Pasensyahan tayo pero wala na kayong aasahan sa akin. Sa sobrang galit ko ay nakapagbitaw ako ng ganong salita. Bakit? Sinong tinatakot mo, ha? Sige, hayaan mo na lang kaming mamatay dito sa gutom at wag na wag ka nang babalik dito. Galit na wika ni Nanay Papa Dudut. Umalis ako ng bahay namin na masama ang loob, Papa Dudut. Sa base panayang iyak ko. Kaya sa pinakahuling upuan ako pumwesto. Sa biyahe ay doon ko na-realize sa mga nasabi ko sa nanay ko. Na-realize ko na mali ang mga salitang nabitawan ko pero huli na para yun ay bawiin ko pa. Kahit kasi baliktarin ko pa ang mundo ay nanay ko pa rin siya, Papa Dudut. Utang ko pa rin sa kanya ang aking buhay. Isang masama at walang utang na loob ang naging tingin ko sa aking sarili ng time na yon. Inihinga ko kay Andrew ang sakit na nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya na nagsisisi ako na nasabi ko sa nanay ko ang lahat ng yon. Kinalma niya ako at sinabi niya ay parang tama lang ang ginawa ko dahil baka na-realize or ma-realize ng nanay ko kung gaano ako ka-importante at baka ma-appreciate din ni nanay ang ginagawa ko sa aming pamilya dahil sa aking ginawa. Makalipas ang 3 araw ay isang text message ang natanggap ko mula sa kapatid ko gamit ang cellphone ni nanay. Si nanay lang kasi ang may cellphone sa amin, Papa Dudut. Ang sabi ng isa kong kapatid ay asin lang ang inuulam nila dahil wala na raw pera si nanay at ubos na rin daw ang bigas nila. Kaya wala na silang kakainin pa. Nagmamakaawa ang kapatid ko na magpadala ng pera kasi baka raw mamatay na sila sa gutom. Hindi ko kayang tiisin ang mga kapatid ko at hindi ko kayang maatim na kumakain ako ng maayos tapos sila ay hindi. Nagreply ako sa kapatid ko at ang sabi ko sa kanya ay magpapadala ako ng pera. Pero siya na ang kumuha at siya na rin ang bumili ng bigas at pang-ulam. Ang sabi ko pa ay huwag niyang ibigay kay nanay ang pera at baka ipangsugal lamang nito. Ganoon na lamang ang ginawa ko, Papa Dudut, sa kapatid ko na lamang ako nagpapadala kapag humihingi siya ng pera. Minsan ay tumatawag din siya sa akin para magpasalamat o kaya ay manghingi ng pera kaya kampante ako na hindi talaga kay nanay napupunta ang mga pinapadala ko. Ngunit dumating sa point na napansin ko na parang nagiging madalas na ang paghingi ng kapatid ko ng pera sa akin. Kahit kakapadala ko pa lamang ay humihingi siya ulit. Kapag sinasabi ko na wala akong may papadala ay kinukonsensya pa niya ako. Sinabi niya na mabuti pa raw ako at masarap ang kinakain habang sila ay asin o kaya ay toyo lamang ang ulam. Nagkaroon na ako ng hinala na hindi ang kapatid ko ang nagte-text sa akin kundi ang nanay ko. Kaya nang minsan siyang nanghingi sa akin ay tinawagan ko siya at hindi niya yon sinagot. Sinabi ko sa text na alam ko na si nanay ang nagte-text sa akin at hindi na kailangang magpanggap ni nanay bilang kapatid ko para manghingi sa akin ng pera. Biglang tumawag si nanay sa akin at nagtaka ako kasi ibang iba siya nang makausap ko. Anak, Nika, sorry na. Naiintindihan na kita at tinatanggap ko ang mga nasabi sa akin. Hindi na ako nagsusugal, anak. Naisip ko na wala namang may tutulong ang sugal at alak sa akin. Akala mo ay isang anghel sa sobrang bait na sabi ni nanay. Pasensya ka na rin po, Nay, sa mga nasabi ko noong huli. Nadala lang talaga ako kaya ako yun nasabi. Paghingi ko pa ng sorry sa kanya. Simula noon ay kay nanay na ulit ako nagpapadala. Sinesend pa niya sa messenger ko ang mga binibili niya para raw hindi na ako magduda kung saan niya ginagastos ang mga pinapadala ko. Tinatanong ko rin ang mga kapatid ko kung nagsusugal pa ba si nanay at ang sabi nila ay hindi na. Nagpasalamat ako sa Diyos. Kasi ang akala ko ay hindi natitigil pa si nanay sa bisyo nito. Na-realize ko rin na nagkaroon ng magandang resulta ang pagtitiis ko sa kanila ng ilang araw. Tama nga si Andrew sa sinabi niya na marirealize ng nanay ko kung gaano ako kaimportante kapag nawala ako. Makalipas ang 1 taon, hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nabuntis ako ni Andrew. Wala yun sa plano ko pero dahil sa nangyari ay pinanindigan ko na lamang.
Ang laking tuwa ko nang pinanagutan ni Andrew ang aking pagbubuntis. Nang umuwi ako sa amin para sabihin sa pamilya ko ang nangyari ay naggalit ang nanay ko sa akin. Bakit ka naman nagpabuntis ka agad, Nika? Akala ko ba itutulungan mo kami? Paano mo pa magagawa yun? Ngayong magkakaroon ka na ng sariling pamilya. Itong bahay, hindi mo man lang napaayos. Alam mo na ikaw lang ang inaasahan namin ngayon. Galit na sabi pa ng nanay ko. Hindi ko po kayo pababayaan kahit pa magkaroon na ako ng pamilya. Nay, hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Turan ko. Nagpakasal kami ni Andrew at simple lang pero ayos lang yon sa akin, Papa Dudut. Ang importante ay may kasal kaming dalawa. Habang hindi pa malaki ang tiyan ko ay nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Nang hindi ko na kaya ang magtrabaho ay nag-leave na ako at sa bahay ng mga magulang ni Andrew muna ako tumira. Wala akong naging problema sa pamilya ng asawa ko dahil lahat sila ay mabait sa akin. Halos ayaw na nga nila akong patulungin sa mga gawaing bahay dahil sa buntis ako. Dahil sa huminto muna ako sa pagtatrabaho ay nag-alala ako sa pamilya ko kasi wala na akong may papadala sa kanila. Mabuti na lamang at naunawaan ni Andrew ang sitwasyon ko at bumabawa siya ng pera sa sahod niya at ibinibigay niya yon sa akin. Para kahit papaano ay meron akong maipadala sa aking pamilya. Napakaliit naman ang pinapadala mo, Nika. Kulang na kulang sa pagkain pa lang namin dito. Inis na sabi sa akin ng nanay ko nang magkausap kami sa cellphone. Pasensya ka na, Nay. Wala po kasi akong trabaho ngayon. Gawa ng malapit na akong mga anak. Si Andrew po kasi ang nagbibigay ng perang pampadala sa inyo dyan. Nag-iipon din po kasi siya ng pera para sa panganganak ko sa ospital. Paliwanag ko. Hospital ka pa talaga mga anak. Ang mahal naman dun. Pwede namang sa hilot. O kaya sa kumadrona na lang. Nagpapakasosyal ka pa talaga. Turan pa ni nanay. Hindi naman po sa yung pagpapasosyal. Mas safe lang po kasi kung sa ospital. Hayaan nyo kapag nakabalik na ako sa pagtatrabaho ay lalakihan ko na ulit ang padala sa inyo. Sambit ko. Nairaos ko naman ang maayos ang aking panganganak, Papa Dudut. Baby boy ang naging first baby namin ni Andrew. Makalipas nga ang ilang buwan ay bumalik na ulit ako sa pagtatrabaho. Nagpapasalamat ako kasi nandyan ang pamilya ni Andrew at silang nagtiyagang mag-alaga sa anak ko habang ako ay nasa trabaho. At dahil sa sumasahod na ulit ako ay nagpapadala na ulit ako sa aking nanay. Huminto na si nanay sa pagpapadala ng pictures ng mga binibili niya. Kaya nag-message ako sa kanya na baka pwede niyang isend ulit sa akin ang mga pictures ng binibili niya sa perang pinapadala ko. Nagulat ako nang magalit siya at kung wala raw akong tiwala sa kanya ay huwag na ako magpadala ng pera. Hindi na ako mapilapa sa kanya at alam ko na pagsisimulan lamang yon nang hindi namin pagkakaintindihan. Minsan ay tumatawag si nanay sa akin. Akala ko ay kukumustahin niya ako at ang apo niya. Pero hindi pala. Humihingi siya sa akin ng malaking halaga ng pera, 10,000 piso. Isinugod daw nila si tatay sa ospital at inatake na naman. Siyempre buhay ang nakasalalay doon kaya nagmamadali akong humiram sa 2 kong katrabaho ng pera at ipinadala kaagad yon sa nanay ko. Nang mag-text ako kay nanay kung kumusta na si tatay ay hindi siya nagre-reply. Kahit tawagan ko siya ay hindi siya sumasagot. Kinabahan tuloy ako na baka may masamang nangyari sa tatay ko. Kaya nag-leave ako sa trabaho para makauwi ako sa amin. Andrew, uuwi muna ako sa amin ngayon. Nasa ospital kasi ang tatay ko. Si nanay naman ay hindi sinasagot ang mga text ko. Kung ano lang update kay tatay, ako na mismo ang pupunta sa amin. Pagpapaalam ko sa aking asawa. Walang problema. Sorry kung hindi na kita masasamahan ha. May pasok kasi ako bukas at hindi ako pwedeng mag-leave basta-basta, ang sabi pa ni Andrew. Okay lang, babalitaan na lang kita sa kalagayan ni tatay. Wika ko. Bago ako umalis ay binigyan pa ako ni Andrew ng pera just in case na kailangan pa ni tatay ng pandagdag sa ospital. Gabi na ako nakarating sa amin at nagulat ako nang madatnan ko sa bahay ang aking tatay, Papa Dudut. Tay, akala ko'y nasa ospital ka. Nakalabas ka na pala kaagad, ang nagtataka kong sambit. Ospital? Hindi ako na ospital. Sino ba may sabi sa'yo na nasa ospital ako? Maging ang tatay ko ay nagtataka. Si nanay, teka, nasaan si nanay?
Naghihinala kong tanong. Inamin ni tatay na nasa sugalan na naman si nanay. Aaminin ko na nagalit na naman ako kasi malamang ang perang pinadala ko na 10,000 pesos ay ginamit niya sa pagsusugal at alak. Gusto ko sanang puntahan si nanay sa pinagsusugalan niya pero pinigilan ko ang aking sarili. Ang ginawa ko ay hinintay ko siya sa bahay at nang dumating siya ay nakita kong namumutla siya at nagulat. Sinabi ko na alam ko nang hindi na ospital si tatay. Ang akala ko ba'y tumigil ka na sa pagsusugal, Nay? Tanong ko. Oo nga pero ngayon ay naglilibang lang ako, sagot niya. Paglilibang ba yung 10,000 piso ang pinangsusugal ninyo? Nagagawa nyo namang magsinungaling dahil sa kagustuhan ninyong ipagpatuloy ang bisyo ninyo. Pinigilan ko ang pagtaas ng aking boses. Inaantok na ako, Nika. Ayoko makipag-usap sa iyo. Kung hindi mo naman kami papadalahan dahil sa nalaman mo ay ayos lang. Tiisin mo na lang kami. Si nanay pa talaga ang nagalit sa akin. Pinigilan ko rin ang sarili ko na makapagsalita ng hindi maganda. Kinabukasan ay umalis na rin kagad ako at kagaya ng dati sinabi ko kay Andrew ang nangyari. Sa kanya ako umiyak. Pinayuhan ako ni Andrew na dapat ay ibahin ko na ang paraan ng pagtulong sa aking pamilya. Una, nagsuggest siya na bigyan ko na lamang ng maliit na negosyo ang pamilya ko. At kung hindi nila yon aayusin ay wala silang kikitain. Pero hindi ko pa kasi kaya sa panahong yon na bigyan ng negosyo ang pamilya ko kaya nagsuggest ulit si Andrew ng panibago. Ang sabi ni Andrew ay pwede naman na ako na mismo ang bumili ng mga kailangan ng pamilya ko kagaya ng grocery. Maglaan daw ako ng budget o allowance para sa pamilya ko kada linggo at kailangan na mapagkasya ng mga ito ang perang yon. Kundi ay wala na talaga akong ibibigay sa kanila sa buong linggo. Sa pangalawang sinabi ni Andrew ang sinunod ko. Ako na ang namimili ng grocery para sa pamilya ko at pinapadala ko yon sa bus na dadaan sa aming lugar. Pinipick up na lamang yon ang kapatid ko. Kada linggo ay nagpapadala ako sa kanila at pinanindigan ko na once a week lamang ako magpapadala. Hindi yun nagustuhan ng nanay ko, Papa Dudut. Huwag na raw ako magbigay kung masyado kong iniisip ang tulong na ibinibigay ko. Alam din daw niya na ang asawa ko ang nagsusulsol sa akin. Pero hindi ko pinakinggan ang sinasabi ng nanay ko. Ipinaunawa ko na kailangan ko rin na magtipid dahil meron na akong sariling anak. Ngunit ipinangako ko sa kanila na hindi ako titigil sa pagtulong sa kanila. Wala nang nagawa si nanay sa pagkakataon na yon, Papa Dudut. Nang mag3 taon ang anak namin ni Andrew ay doon ko na naisipan na magtrabaho sa ibang bansa. Nagustuhan ko ang bansang South Korea dahil na rin sa kasikatan ng mga K-drama ng panahon na yon. Nag-aral ako ng salita sa Korea at nakapasa naman ako sa exam hanggang sa maging factory worker na ako sa bansang yon, Papa Dudut. Sa ngayon ay nakikita ko na ang pagbabago kay nanay. Hindi na siya nagsusugal sa pagkakaalam ko. Ipinaayos ko rin ang bahay namin at isinantabi ko muna ang pangarap namin ng asawa ko na magkaroon ng sariling bahay. Binigyan ko din sila ng tindahan. Sinisigurado ko na ang perang ipinapadala ko sa kanila ay napupunta sa tama. Hanggang sa kasalukuyan, naaminin ko na tumutulong pa rin ako sa aking pamilya at wala naman akong pinagsisisihan sa aking ginagawa. Kahit meron na akong sariling pamilya. Kasiyahan ko na rin kasi na makita na komportable ang buhay nila, Papa Dudut. Pero maasa pa rin ako na darating ang araw na hindi na nila kailangan pang umasa sa akin. Yung makikita ko na nakakatayo na sila sa kanilang sariling mga paa para naman mabigyan ko ang sarili ko at magawa ko ang mga gusto ko pang gawin sa buhay ko. Siyempre para makapag-focus na rin ako sa sarili kong pamilya. Pero habang hindi pa yon nangyayari ay patuloy pa rin ang pagtulong ko sa aking pamilya sa abot ng aking makakaya. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Papa Dudut. Pasensya na kung medyo magulo. Thank you sa pagkakataon na ito. Lubos na nagmamahal, Nika. Obligasyon nga ba ng anak na tumulong sa pamilya niya? Higit sa kanyang mga magulang kapag siya ay nagtatrabaho na. Ito ay hindi po isang obligasyon ngunit ito ay isang pagkakataon ng isang anak upang makaganti o ibalik ang sakripisyo ng kanyang mga magulang sa hirap at mabubuting ginawa ng isang magulang para sa kanila. Maliit o malaking tulong ay malaking bagay na para sa isang magulang. Ngunit sa panig naman ng isang magulang dapat ay alam din ninyo ang kakayahan ng inyong anak sa pagtulong.
Huwag niyo siyang pipilitin sa isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Maganda na makita sa isang pamilya na kayo ay nag-give and take. At para naman sa mga breadwinner na kagaya ni Nika, isang pagsaludo ang dapat sa inyo. Hindi madali na isang tabi ang pansariling kaligayahan sa kagustuhan ninyong tumulong sa inyong pamilya. Huwag niyo ring kalimutan ang obligasyon ninyo sa inyong sarili. Hindi masama na magtira para sa sarili ninyo. Hindi masama na minsan ay bigyan ninyo ng reward ang inyong sarili sa inyong pagsusumikap sa buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na nagmamahal, Nika. Obligasyon nga ba ng anak na tumulong sa pamilya niya higit sa kanyang mga magulang kapag siya ay nagtatrabaho na? Ito po ay hindi isang obligasyon, ngunit ito ay isang pagkakataon ng isang anak upang makaganti o ibalik ang sakripisyo, hirap at mabubuting ginawa ng isang magulang para sa kanila. Maliit o malaking tulong ay malaking bagay na para sa isang magulang. Ngunit sa panig naman ng isang magulang, dapat ay alam din ninyo ang kakayahan ng inyong anak sa pagtulong. Huwag niyo siyang pipilitin sa isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Maganda na makita sa isang pamilya na kayo ay nag-give and take. Para naman sa mga breadwinner na kagaya ni Nika, isang pagsaludo ang dapat sa inyo. Hindi madali na iisang tabi ang pansariling kaligayahan sa kagustuhan ninyong tumulong sa inyong pamilya. Huwag niyo rin kalimutan ang obligasyon ninyo sa inyong sarili. At hindi masama na minsan ay bigyan ninyo ng reward ang inyong sarili sa inyong pagsusumikap sa buhay. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.